May oras ba na ang pusa mo ay biglang kumikilos ng kakaiba, walang malinaw na dahilan, pero kumaripas ng takbo sa loob ng bahay, nagtatago sa ilalim ng sofa, o kaya naman ay balisang nagmiyaaw sa may pinto? At pagkatapos ng ilang oras, biglang dumating ang kulog at kidlat, o ang mas nakakatakot pa, niyanig pala kayo ng lindol? Malamang, narinig mo na ang mga kwento na ang mga pusa raw ay parang buhay na barometer at seismograph, kayang hulaan ng mga sakuna. Pero ano ba talaga ito? Matandang alamat, nagkataon lang, or may matibay na batayan sa siyensya? Ngayon, paghihiwalay natin ang haka-haka sa katotohanan. Alamin natin kung may kakayahan ba talaga ang pusa na makita ang hinaharap. Pangako, magugulat ka sa sagot. Dahil ang sikreto ay wala sa salamangka, kundi sa kamangha-manghang biyolohiya ng mga nilalang na ito. Handa ka na bang tuklasin kung anong lihim ang itinatago ng iyong paboritong balahibo? Ang paniniwalang nakakaramdam ng sakuna ang mga hayop ay kasing tanda na ng mundo. Noong 373 BC, isinulat ng Griegong historiador na si Thucydides na maramihang lumisan ang mga daga, wisel at ahas sa lungsod ng Helike ilang araw bago ito winasak ng malakas na lindol at tsunami. Sa loob ng daang siglo, nagsasama ang mga mandaragat ng pusa sa kanilang barko, hindi lang para manakmal ng daga, kundi bilang buhay na anting-anting na makakapagbigay babala sa paparating na bagyo. Ang mga kwentong ito ay naipasapasa, nagdagdag ng mga alamat at misteryosong detalye sa paglipas ng panahon. Ang mga naratibong ito ay tumatak na sa ating kultura. Kaya naman, marami pa rin ngayon ang kumbinsido nung sa kakayahang manghula ng kanilang mga alaga. Pero iba ang sinaunang salaysay at iba naman ang siyentipikong ebidensya. Kaya halina't alamin natin at tingnan kung ano ang pananaw ng modernong siyensya tungkol sa mga superpowers ng ating mga pusa. Kaya, umpisahan na natin sa usapin ng panahon. Ang pinakakalat na paniniwala ay nagsasabing kaya raw ng pusa na maghula kung uulan o babagyo. Sabi nila, kung babahing ang pusa, uulan daw. Kung bilot na bilot naman at nakatago ang ilong, ibig sabihin ay lalamig. At kung masinsinan itong maglinis ng tenga, maghanda na raw sa pag-uulan. Sa unang tingin, tila mga simpleng pamahiin lang ito na walang matibay na basehan. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang pag-uugali nilang ito ay may lohikal na paliwanag at nakabase ito sa agham ng pisika, hindi sa hiwaga o misteryo. Ang mga pusa ay sadyang napakasensitibong nilalang. Kaya ng katawan nila na madama ang pinakamaliit na pagbabago sa kapaligiran na hindi man lang natin napapansin. Ang kanilang kilos ay hindi paghula sa hinaharap, kundi isang reaksyon sa kasalukuyan, sa mga nangyayari dito at ngayon, pero sa antas na hindi natin kayang madama. Kaya alamin natin isa-isa kung anong mga pisikal na pangyayari ba talaga ang nararamdaman nila bago magiba ang lagay ng panahon. Ang isang mahalagang aspeto na konektado sa panahon ay ang presyo ng hangin, atmospheric pressure. Kadalasan, bago dumating ang bagyo o malakas na kulog at kidlat, biglang bumababa ang presyo nito. Tayong mga tao ay halos hindi ito napapansin, maliban na lang sa mga sobrang sensitibo sa panahon na maaaring tumaing ng sakit ng ulo. Pero para sa pusa, matindi ang epekto ng pagbabagong ito. Ang sikreto ay nasa istruktura ng kanilang panloob na tainga. Ang bahaging ito sa pusa ay mas sensitibo kumpara sa tao at responsable ito hindi lang sa pandinig kundi pati na rin sa kanilang balanse. Ang biglaang pagbaba ng presyon ay nagdudulot ng pisikal na pagkairita o discomfort sa bahaging ito, tulad ng nararamdaman natin tuwing umaakyat o lumalapag ang eroplano. Dahil dito,
Ang pusa ay nagiging balisa o hindi mapakali. Ang ilan sa kanila ay nagsisimulang dilaan ang kanilang mga paa at kuskusin ang tainga. Ito ay isang likas na paraan or instinct upang subukang pantayin ang presyon at mawala ang hindi magandang pakiramdam. Kaya kapag nakita mong naghihilamos ng bisita ang iyong pusa bago umulan, ang totoo niyan, sinusubukan lang niyang maibsan ang discomfort na nararamdaman niya sa tainga. May isa pang aspeto na talagang kawili-wili, ang static electricity. Ang hangin bago magkaroon ng kulog at kidlat ay literal na nakakarga ng kuryente. Tumaas ang antas ng ionisasyon at direkta itong nakakaapekto sa balahibo ng pusa. Sigurado akong napansin ninyo na kapag napakatuyo ng hangin sa loob ng bahay, kapag hinahaplos ninyo ang inyong alaga, nagkakaroon ng parang kislap at tunog putok ang balahibo niya. Bago magbagyo, may nangyayaring kapareho nito, pero mas matindi. Bawat hibla ng balahibo ng pusa ay nag-iipon ng static charge. Para sa kanila, ito ay labis na nakakainis. Isipin ninyo na lang na ang buhok ninyo ay laging nakatayo at kinukuryente kayo sa bawat galaw. Iyan mismo ang nararamdaman ng hayop. Nagdudulot ito ng matinding iritasyon at pangangati. Sinusubukan ng pusa na mawala ang pakiramdam na ito sa pamamagitan ng pagdila sa sarili at naghahanap sila ng taguan sa mga lugar na mas mababa ang static charge. Kaya, kung bigla na lang kinakabahan at nagtatago sa ilalim ng kama ang inyong alaga, malamang ay sinisikap lang niyang takasan ang kuryenteng nasa hangin. Hindi rin natin dapat kalimutan ang kahangahangang pang-amoy ng pusa. Ang pang-amoy nila ay tinatayang 14 na beses na mas matalas kumpara sa tao. Nakakaramdam sila ng mga amoy na hindi man lang natin alam na mayroon. Kapag malapit ng umulan, nagkakaroon ng mga pagbabagong kemikal sa hangin. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa at ang sa ozone. Ito ay isang gas na nabubuo dahil sa mga electric discharge ng kidlat. Ang natatanging amoy ng bagyo na ito ay naamoy na ng mga pusa bago pa man bumagsak ang kahit isang patak ng ulan. Para sa kanila, ito ay kasing linaw na senyalis ng paparating na ulan, katulad ng pagkakita natin sa maitim na ulap sa abot tanaw. Ang kanilang pang-amoy ay kumikilos bilang isang highly precise na chemical analyzer na nagbibigay alam sa kanila tungkol sa pagbabago ng komposisyon ng atmosfera. Ito ang isa pang bahagi ng puzzle na nagpapaliwanag sa kanilang kakayahang manghula. Sa madaling salita, ina-analyze lang nila ang mga amoy na dala ng hangin at gumagawa sila ng sarili nilang konklusyon. Sa pagtatapos ng usapin tungkol sa panahon, may kumpiyansa tayong masasabi. Hindi talaga humuhula ang mga pusa ng panahon sa paraang mistikal. Hindi sila nakakakita ng hinaharap. Ang totoo, napakagaling lang nilang makaramdam sa kasalukuyan. Ang kanilang katawan ay isang napakakomplikadong set ng biological sensors. Tumatugon ang mga ito sa pagbaba ng atmospheric pressure, pagtaas ng static electricity, at kahit sa pagbabago ng amoy sa hangin. Ang itinuturing nating pamahiin o simpleng nakakatawang palatandaan para sa kanila ay diretsong pisikal na reaksyon sa nag-iiba-ibang kondisyon ng kapaligiran. Nararamdaman nila ang pagdating ng bagyo literal na gamit ang balat, tainga at ilong nila. Kaya sa susunod na maging kakaiba ang kilos ng pusa mo, huwag mo siyang tawaging orakulo agad-agad. Sa halip, mas mainam na isipin mo na isa siyang highly sensitive weather station, may paa at buntot, na nagbibigay lang ng ulat sa iyo tungkol sa kung ano na ang nangyayari sa atmosfera. Ngayon, dumako naman tayo sa isang mas seryoso at nakakakilabot na paksa, ang mga lindol. Kung ang paghula ng ulan ay madaling ipaliwanag, ang seismic activity ay lubos na masalimuot at puno ng drama. Ang mga kwento tungkol sa pag-iwas ng mga hayop bago ang lindol
ay mababasa sa kasaysayan ng maraming sibilisasyon. Ang pinakapopular na modernong kaso na madalas banggitin ay naganap sa lungsod ng Haicheng sa China noong taong 1975 ng 1975 dahil sa serye ng maliliit na pagyanig at kakaibang kilos ng mga hayop kasama na ang mga nagpapanik na pusa. Nagdesisyon ang mga awtoridad na i-evacuate ang halos 1 milyong tao. Kinabukasan, winasak ng lindol na may lakas na 7.3 base 7.3 ang buong lungsod. Ang insidenteng ito ay naitala sa kasaysayan bilang marahil ang nag-iisa o isa sa iilang matagumpay na panandaliang prediksyon ng lindol. Pero ito ba ay tagumpay ng agham o simpleng swerteng nagkataon lamang? At gaano kahalaga ang naging papel ng mga pusa dito para lubos nating maunawaan kung paano nararamdaman ng isang pusa ang pagyanig ng lupa, kailangan nating silipin sandali ang proseso ng seismology. Ang lindol ay hindi isang biglaang pangyayari. Sa katunayan, nauuna rito ang isang serye ng mga proseso. Kapag nagsimula ng gumalaw or mag-shift ang mga tectonic plates, gumagawa sila ng iba't ibang uri ng seismic waves. Ang unang kumakalat mula sa sentro ng lindol ay tinatawag na P waves or primary waves. Ang mga alon na ito ay nagko-compress at nag-stretch ng lupa sa direksyon ng kanilang paggalaw. Napakabilis nilang tumakbo. Halos doble ang bilis kumpara sa mapaminsalang S wave or secondary wave. Kadalasang napakahina ng P waves kaya hindi natin ito nararamdaman. Kaya para sa atin, biglang-bigla na lang nagsisimula ang lindol sa pagdating ng malalakas na S waves. Ngunit dahil mas matalas ang pandama ng mga hayop, ang mahihinang unang sinyalis na ito ay napapansin nila. Nagsisilbi itong uri ng early warning o maagang babala tungkol sa paparating na sakuna. At dito na pumapasok ang isa sa pinakamalaking bentahe ng pusa, ang pambihira nitong kakayahan sa pandinig. Ang pandinig ng tao ay kadalasang nakakasagap lamang ng mga tunog na may sakop na humigit kumulang 20 Hz hanggang 20 kHz. Ngunit ang pusa, mas malawak ang sakop na naririnig, mula 45 Hz hanggang 64 na kHz. Ibig sabihin, nasasagap nila ang ultrasound, isang uri ng tunog na hindi natin abot ng pandinig. Pinaniniwalaan na ang proseso ng pagkasira at paggalaw ng bato sa ilalim ng lupa, na siyang nauuna sa paglindol, ay lumilikha ng matataas na frequency ng tunog. Naririnig ng pusa ang mga kaluskos at dagundong na ito mula sa kaibuturan ng lupa. Bukod pa rito, sensitibo rin sila sa infrasound, mababang frequency na vibration na nalilikha rin ng tinatawag na P waves. Kaya naman, literal na naririnig ng pusa ang papalapit na lindol ilang segundo o minsan 1 minuto pa bago pa man natin maramdaman ang unang pag-uga. Pero hindi lang sa pandinig nagtatapos ang lahat. Meron pa silang isang kamanghamanghang pandama, ang mga vibrissae o mas kilala bilang bigote. At hindi lang iyan palamuti. Ang mga bigote ay matatagpuan hindi lang sa mukha, kundi pati na rin sa baba, sa itaas ng mga mata, at maging sa likod ng kanilang mga paa sa harapan. Ang bawat hibla ng bigote ay nakabaon sa isang lugar na punong-puno ng nerve endings at muscle tissue. Dahil dito, nagiging sobrang sensitibo ang mga bigote sa pinakamaliit na paggalaw ng hangin at sa mga vibration. Nagtutulungan itong gumana bilang mga tactile sensor na nagbibigay kakayahan sa pusa na umikot sa kapaligiran, manghuli sa dilim, at tantiyahin ang laki ng mga butas o dadaanan. Kapag dumadaan sa lupa ang mahihinang P waves, primary waves, gumagawa ang mga ito ng halos hindi mahahalata na mga vibration na lumalagos sa sahig at dingding. Hindi ito mapapansin ng tao, ngunit ang sensitibong bigote ng pusa ay kayang masalo ang mga pag-ugoy na ito
at magpadala ng senyales ng panganib sa utak. Dahil dito, natural na hahanap agad ang hayop ng ligtas na lugar. Hindi rin dapat baliwalain ang pagiging sensitibo ng mga paa ng pusa. Napakaraming nerve receptors sa mga unan-unan ng paa nila, kasama na ang tinatawag na Pacinian corpuscles na sadyang ginawa para makaramdam ng panginginig o vibrations. Malaking tulong ito sa kanilang pangangaso dahil nararamdaman nila ang kahit pinakamaliit na galaw ng biktima. Pero ang kakayahan ding ito ay maaari ring maging early warning system laban sa lindol. Kapag nakahiga sa sahig, ramdam ng buong katawan, lalo na ng mga paa, ng pusa ang mga vibration na nanggagaling sa lupa. Ang mga mahihinang P-waves na kadalasan nating binabaliwala ay malinaw na babala para sa kanila na may hindi magandang nangyayari sa kapaligiran. Ang pakiramdam na ito ay malamang na nagdudulot sa kanila ng matinding stress at pagkapanik, kaya naman nagkukumahog silang humanap ng lalabasan. Hindi man nila naiintindihan ang nangyayari, pero sumisigaw ang kanilang instinct. Peligro, takbo na. Mayroon ding mas kontrobersyal na mga teorya, ngunit aktibo itong pinag-aaralan at tinatalakay sa scientific community. Ang isa sa mga teoryang ito ay may kinalaman sa pagbabago ng electromagnetic field ng daigdig. Iminumungkahi ng ilang siyentipiko na ang matinding tensyon sa mga geological rock formations bago maglindol ay maaaring magdulot ng lokal na pagbabago sa magnetic field. Mayroon namang hinuha na ang ilang hayop, lalo na ang mga migratoryong ibon at mga marine mammal, ay may kakayahang maramdaman ang mga pagbabagong ito at gamitin ito para sa kanilang pag-navigate. Kaya ang tanong, posible bang may ganitong uri din ng sensitibidad ang mga pusa? Wala pang direktang ebidensya para dito, ngunit hindi naman inaalis ang posibilidad. Kung totoo ito, posibleng hindi lang pala mga vibrations at tunog ang nararamdaman ng pusa, kundi maging ang mga puwersa o field na hindi natin nakikita, mga puwersang nagbabago bago maganap ang isang malaking sakuna. Maaari nitong ipaliwanag ang ilang kakaibang pag-uugali ng pusa na naiulat ilang oras o kahit ilang araw bago pa man mangyari ang lindol. Isa pang hinuha ang umiikot sa posibleng pagbabago sa kemikal na komposisyon. Kapag ang mga bato ay napapailalim sa matinding presyon, nagaganap ang mga reaksyong kemikal. Ito ay nagpapalabas ng iba't ibang gas, gaya ng kasaradon, na umaakyat sa lupa at lumalabas sa ibabaw. Nagbabago rin ang kemikal na komposisyon ng tubig sa ilalim ng lupa. Maaaring hindi kapansin-pansin ang mga pagbabagong ito, ngunit para sa isang hayop na may napakatalas na pang-amoy tulad ng pusa, madali niya itong mapapansin. Ang hindi pangkaraniwan at posibleng nakakaalarma na amoy mula sa ilalim ng lupa na sumasama sa hangin ay maaaring maging isa pang senyales ng panganib para sa pusa. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan kung saan nanggagaling ang amoy, instinktiyasa niya itong tatanggapin bilang babala na mayroong mali o banta. Kailangan pa ng masusing pag-aaral ang teoryang ito. Gayunpaman, umaayon ito sa pangkalahatang ideya ng sobrang pagiging sensitibo ng mga hayop. Kaya kung ganoon karami ang sensor ng mga pusa, bakit hindi pa rin ito ginagamit ng mga siyentista para manghula ng lindol? Dito tayo humaharap sa pangunahing problema, ang usapin ng ebidensya at kung paano ito ulitin. Ang agham ay umaasa sa mga katotohanan at estadistika, hindi lamang sa mga iisang pangyayari. Oo, marami tayong naririnig na kwentong bayan o anekdota, pero hindi natin ito mabiberipika. Ang pinakamalaking hamon ay dahil maraming iba't ibang dahilan,
kung bakit nagiging kakaiba ang kilos ng pusa. Baka tumatakbo lang iyan dahil sumobra ang energy o natakot sa malakas na ingay mula sa labas o kaya naman ay may masakit sa kanila. Hindi natin masasabi ng may 100% katiyakan na ang kakaibang kilos nila ay konektado sa paparating na lindol. Para makakuha ng siyentipikong patunay, kailangan ng mga controlled experiments na halos imposibleng isagawa pagdating sa mga lindol. Gayunpaman, may mga nagtangkang gawing sistematiko ang mga obserbasyong ito. Halimbawa, sa Japan, isang bansa na kadalasang dinadalaw ng lindol, paulit-ulit na sinubukan ng mga siyentista na gumawa ng sistema ng pagmamanman batay sa gawi ng mga hayop. Sa isang eksperimento, sinuotan ng espesyal na kwelyo na may activity sensors ang mga pusa. Ang layunin ay subaybayan ang biglaang pagbabago sa abnormal na gawi at ikumpara ito sa seismic data o datos tungkol sa lindol. Subalit, hindi naging malinaw ang resulta. Totoo, may mga pagkakataon na tumaas ang kanilang aktibidad bago maganap ang pagyanig. Pero marami ring false alarms or maling babala kung saan nag-aalala ang mga pusa nang walang nangyayaring lindol. Mayroon din namang mga pagkakataon na nagkaroon ng lindol nang hindi man lang nagpapakita ng anumang reaksyon ang mga hayop. Kaya naman, wala ni isa man sa mga sistemang ito ang nagpakita ng sapat na pagiging maaasahan para gamitin sa aktual na sitwasyon. Balikan natin ang kaso sa Haicheng, China. Ayon sa maraming seismologist ngayon, hindi raw ang pag-uugali ng mga hayop ang pangunahing dahilan ng pagpapalikas, kundi ang sunod-sunod na mahihinang pagyanig o tinatawag na foreshocks na unti-unting lumalakas. Ang kakaibang pagkilos ng mga hayop ay isa lamang sa maraming salik na isinaalang-alang. Ibig sabihin, hindi mga hayop ang humula ng lindol, kundi ang mga tao sa pamamagitan ng pagmamasid sa kumpletong set ng mga senyalis ang nakagawa ng tamang desisyon kahit pa napakadelikado nito. Ang kwentong ito ay mas naging eksepsyon na nagpapatunay sa panuntunan at hindi ito sapat na ebidensya para sa isang maaasahang paraan ng paghula gamit ang mga hayop. Ang tagumpay sa Haicheng ay nagdulot ng labis na kagalakan at pag-asa na natagpuan na ang susi sa paghula ng mga sakuna. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito kinumpirma ng mga sumunod na pangyayari. Isang matindi at trahedyang kabaligtaran sa kasaysayan ng Haicheng ang lindol sa Tangshan na naganap pagkaraan lang ng isang taon noong 1976. Ito ang naging isa sa pinakamapaminsalang lindol noong ika-20 siglo. Tinatayang mula 200 at 40,000, 240,000 hanggang 600 at 50,000, 650,000 katao ang namatay. Hindi tulad ng nangyari sa Haicheng, ang lindol na ito ay hindi inunahan ng anumang serye ng kapansin-pansing foreshock o paunang pagyanig. Dahil dito, wala ring naitalang malawakang ulat ng kakaibang pagkilos ng mga hayop. Biglaan ang pagdating ng kalamidad na ito, kaya walang nakapaghanda at lahat ay nabigla. Malinaw na ipinakita ng pangyayaring ito na lubhang hindi maasahan ang pag-asa sa mga hayop bilang isang sistema ng babala. Kung palagiang gumagana ang ganitong pamamaraan, sana ay naiwasan ang trahedya na may ganitong kalaking pinsala. Ngunit, nakakalungkot isipin na ang kalikasan ng lindol ay mas komplikado at hindi ito palaging naglalabas ng mga senyal na kayang maaninag kahit pa ng mga pinakasensitibong nilalang. Mahalaga ring banggitin dito ang psikolohikal na aspeto, lalo na ang tinatawag na cognitive bias or mas kilala bilang confirmation bias. Ganoon ang pagkakaayos ng ating isip. Mas gusto nating hanapin at tandaan
ang mga impormasyon na nagpapatunay sa ating mga paniniwala habang binabaliwala naman natin ang mga salungat dito. Halimbawa, kung naging kakaiba ang kilos ng pusa mo bago mangyari ang isang lindol, itatatak mo yan sa isip mo habang buhay bilang patunay na may superpower siya. Pero malaki ang posibilidad na hindi mo papansinin at mabilis mong kalilimutan ang daan-daang beses na ganoon din ang inasal ng pusa. Pero wala namang nangyaring kahit ano. Pinipili lang nating itala ang mga tumama o nagkatotoo at binabaliwala ang mga mali. Kaya nagkakaroon ng ilusyon ng pattern or koneksyon kahit wala naman talaga. At ito mismo ang dahilan kung bakit nananatiling matibay ang maraming alamat at pamahiin. Kasama na riyan ang paniniwala sa mga pusang nakahuhula ng sakuna. O kaya, may isa pa tayong anggulo, ang pananaw ng zoopsychology. Ang mga pusa ay sadyang sensitibo at malalim nilang nararamdaman ang emosyonal na kalagayan ng kanilang amo. Siguro, sa ilang pagkakataon, hindi sila sa paparating na pangyayari mismo nagre-react kundi sa sarili nating pagkabalisa. Maaaring hindi natin ito alam pero kayang madama ng ating katawan ang pinakauna at pinakamahinang pagyanig na irirehistro ito ng ating subconscious na nagdudulot ng paglabas ng adrenaline at kaunting kaba. Ang pusa na laging nakatutok sa atin ay agad na nahuhuli ang mga non-verbal na senyalis na ito. Ang tensyon sa boses, ang nanlalaking mata at ang mabilis na tibok ng puso. Nakikita niyang balisa ang kanyang amo, ang pinagmumulan niya ng seguridad. Kaya siya mismo ay nagsisimula ring kabahan. Dahil dito, nagkakaroon ng chain reaction. Nagre-react tayo sa lindol at nagre-react naman ang pusa sa ating reaksyon. Kaya, ano na nga ba ang pinakabuod ng lahat? Nakakapag-predict ba talaga ang mga pusa ng lindol? Ang sagot diyan ay oo at hindi. Hindi sa aspetong mistikal. Hindi sila binigyan ng kapangyarihan upang manghula at hindi sila nakakakita sa kinabukasan. Hindi nila alam na lulindol pagkatapos ng isang minuto. Ngunit oo sa aspetong pisikal. Ang kanilang biyolohiya, ang kanilang matalas na pandama, pandinig, pakiramdam at posibleng pangamoy ay nagbibigay daan sa kanila na maabutan ang pinakaunang pisikal na babala ng lindol. Ito ay gaya ng P-waves, maliliit na pag-uga at mga tunog na hindi natin kayang marinig bilang tao. Hindi sila naghuhula, kundi nararamdaman nila ang simula ng kaganapan, ilang 10 segundo bago pa sa atin. Ang pagpapanik nila ay hindi propesya, kundi isang likas na reaksyon sa totoong banta na nagsimula na, ngunit hindi pa natin nakikita. Kaya hindi ito superpower, kundi super senses. Sa palagay ko, ito na ang pinakaimportanteng at nakakamanghang konklusyon ng ating pag-aaral. Mas matindi pa pala ang katotohanan kaysa sa anumang alamat o kwentong mito. Ang ating mga pusa ay hindi mga mahiwagang nilalang. Sila ay perpektong biological machines, bunga ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Ang kanilang mga kakayahan ay hindi mahika, kundi isang pagpapatunay sa tagumpay ng agham, partikular ng physics at biology. Naririnig nila ang hindi natin marinig, nahahalata ang hindi natin makita, at naamoy ang mga bagay na wala naman sa ating pang-amoy. Nabubuhay sila sa isang sensorang mundo na lubhang mas mayaman at detalyado kaysa sa atin. Ang mga paghula nilang ito ay isa lamang epekto ng kanilang matinding pagkasensitibo sa kapaligiran. Kaya, sa susunod na pagkakataong kakaiba ang ikinikilos ng alaga mo, subukan mo siyang titigan ng mas matagal. Siguro ay may gusto siyang iparating sa iyo. Hindi tungkol sa kinabukasan,
kundi tungkol sa kasalukuyan, tungkol sa mga nangyayari sa mundo sa mismong oras na ito, mga bagay na hindi na kayang abutin ng iyong paningin o pandama. Kaya, mag-recap na tayo. Nalaman natin na ang mga kwento-kwento tungkol sa pusa na manghuhula ay may matibay palang siyentipikong paliwanag. Talagang ang kaya nilang madama ang pagbabago ng panahon. Ito ay dahil nagre-react sila sa pagbaba ng pressure, sa static electricity at sa iba't ibang amoy. Sila rin ang unang nakakaramdam ng paparating na lindol dahil nakukuha nila ang mahihinang P-waves gamit ang kanilang sensitibong pandinig, whiskers, at na pads ng kanilang mga paa. Pero tandaan natin, ang keyword worm dito ay nagre-react, hindi naghuhula. Hindi sila nakakakita ng kinabukasan. Mas buo lang at mas sensitibo silang nakakaramdam sa kasalukuyan kaysa sa atin. Ang mundo nila ay puno ng tunog, vibration, at senyalis na hindi natin nakikita. At wala itong anumang magic, kahanga-hanga at perpekto lang talaga ang kanilang biolohiya. Salamat sa pagtapos ninyo sa video na ito. Sana may bago at kawili-wili kayong natutunan tungkol sa ating mga balahibong kapitbahay sa planetang ito. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo ma-miss ang susunod pa nating mga investigation. Ngayon, tanong ko sa inyo, napansin ba ninyo na may kakaibang kinilos ang pusa ninyo bago magkaroon ng bagyo, lindol, o anumang pangyayari? I-share ninyo ang inyong mga kwento sa comment section. Sobrang interesante. Yan basahin.